may aksidente. Nag-turn turtle. Naging pagong. Naging pagong. At yan sa tapat ng Pegasus. Ano ba nangyari dyan? RH5 Val Gonzales. Coming Val! Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas Jerry Anthony nang maibalik sa kanyang dating tayo. Itong isang Nissan Terrano na ito, lumang Nissan Terrano, nang nagmamaneho ay isang estudyante. Bumalik na dito, tumihaya ito sa westbound lane ng Quezon Avenue ngayong madaling araw. Hindi nga biruin mo yung mapatihaya niya yung Nissan Terrano. Oo. Hindi, ang pangalan yata talaga niyan Nissan Tihaya eh. kaya pala. Ano nangyari, Val? Na idlip pa. Ayo, nako. Idlip itong third year education student ng National University, isang lalaki. Galing ng Quezon City at papasok na sa kanilang eskwelahan dyan sa lungsod ng Maynila. Na-idlip. Na-idlip dito sa bahaging ito ng Quezon Avenue. At yung naging resulta ay tumihaya. Kung makikita mo dito sa kanyang dinaanan, itong gilid mismo itong Center Island, ay talagang mahaba. Sinagasa niya. Kinayod niya yung Center Island, ano? Ilang metro ang inararo nito bago pumalit. Yan ang araro talaga. Inararo talaga yan, Inararo nito. At makikita mo pa rito sa bakas nitong mga halaman dito, talagang nagkandasirat maging itong pinaka pader na malit mismo nitong Center Island ay talagang nasira. At mabuti na lamang Jerry Anthony hindi walang sugat na tinamo. Ganon? Galing. Walang sugat na tinamo itong estudyanteng ito. Ayaw lang humarap sa camera, nandun sa may pinakaunahan at rumisponde na rin yung dalawang mga kaibigan nito na mga babae na nakatira malapit lamang dito sa lugar para saklolohan itong kanilang kasamahan. At wala namang sugat. Mainam, Saan daw ba galing, Val? Aling ng kanilang bahay, naka-uniforme na, Anthony. Papasok na, sa eskwela. Papasok nakatulog. Na-idlip siya. Aminado naman siya dito sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na unang rumisponde dito sa insidente. Aminado siyang siya na-idlip kaya nangyari itong aksidenteng ito. At mabuti na lamang nung mangyari itong aksidente bago mag-alas 5 ng madaling araw, walang masyadong maraming dumadaan dito sa lugar. Dahil nag-i-enjoy yung ating mga kababayan kapag ka nag-maneho ng ganong mga oras dahil maluwag pa yung daloy ng trapiko. At nang napag-uusapan yung daloy ng trapiko, Jerry Anthony, ang pagbagal ng mga sasakyan na umaabot na hanggang sa West Avenue. Mahaba na. Mahaba na yan. Yung idinudulot nitong traffic, nitong aksidenteng nangyari ngayong madaling araw. Sa ngayon ay So yan yung lane na papuntang Quiapo. Papuntang Quiapo. Malapit na yun sa malapit na yun sa underpass ng Araneta. Malapit na dun sa lugar na yun at malapit din. Nadaanan kanina. Nakatulog yata ako, malapit dun sa may Fisher Mall. Yung insidente. Hindi mo pa sabihin mo na pumunta ka na sa kabilang side. Kabilang side. Ano yung nasa kabilang side? Ano nakikita mo sa kabilang side? May senador na laging naka-standby dyan. Laging nagpupunta dyan, senador. Gabi-gabi. Ang nakikita ko dito. Yan mismo. Iba yung nakikita ko yung tanggapan ng DILG Region 4. Yun. merong opisina dyan yung isang senador. Ginawang opisina ng isang senador. Andyan ang kanyang tanggapan. Ayan, may tanggapan dyan. At ang matindi dyan, may non-disclosure siya sa lahat ng tao dyan. Non-disclosure agreement.
Talagang kapag ka meron ng non-disclosure agreement, talagang patsyano na talaga siya. Kilala na siya. Ba't ba yun ang napag-usapan natin? So, hindi pa alisin yan dyan. Alisin, total naman ay naimbestigahan na ng MMDA? Nakatagda ng alisin na Anthony. Ayos pala. Yung towed vehicle sa may nakasulat na pala sa likod, ano, ayun. Motion. Teka, hindi ba nakainom yung nagmamaneho? Hindi naman nakainom. Talagang naidlip lang, ano? Naidlip lang talaga siya. Naidlip lang. Ako naman, ang suspecha ko kanina, nung nadaanan ko, di ba may U-turn slot dyan? May U-turn slot. Baka kung mabilis yung takbo niya, galing doon sa bandang circle area, EDSA side, nauyot, nailang dun sa mga mag-U-turn galing Roosevelt. Baka mabilis yung takbo niya. Nung nakita niya, may barrier doon. May barrier. Baka kako kumabig. Yun ang isang naisip ko. Pero siya pala nakatulog, sabi niya. Yun yung kanyang binabanggit. At naniwala naman itong mga tauhan ng MMDA, hindi nakainom, naka-uniforme na itong estudyante. Madaling araw siyang umalis sa kanilang bahay dito sa Quezon City para doon sa pang-umagang klase sa National University. Sino ba yung nasa likod na? Si Rambo ba yan? Oo, yan, si Rambo. Si Rambo pala yan. Rambo! Tawagin mo nga, pabatiin mo. Pabatiin mo nga si Rambo. Ito, nakita natin, ito. Ang the legend, si Rambo lang. Lumalago ang buhok ka. Hindi ba si Rambo yung nanalo sa loto? Secret. Tingnan mo naman yung kwintas mo, Rambo. Yan ang palatandaan na nanalo ka sa loto. Good to see you, partner. Thank you. Nakachismis pa to. Ayos. May tuloy itong si Rambo Labay. So sa ngayon ay nakatakda ng tanggalin, hilain ng MMDA rescue team itong lumang Nissan Terrano na ito na aksidente, bumaligtad, pero ang kabutihan ay nasa ligtas na kalagayan at walang tinamong sugat sa katawan itong lalaking estudyante ng National University. So yung mga kababayan natin, mukhang yung traffic nito ay baka umabot na ng EDSA kasi kanina ay West Avenue dahil doon kami nanggaling sa may lugar na yon bago marating itong lugar na ito. So yan ang sitwasyon dito sa kapanan ng Quezon Avenue, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At Anthony Taberna sa 2 por